with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras 8 minutos nakalabay sa alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay o naghupay sa kagulanan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May nga po, kumusta? Karong adlaw hapit sa 24 sa buwan sa Disyembre. Hapit na ang Pasko, no? Pipilan na lang ka oras gikan karon ato nang sa ulugon ang Pasko. So galaom ko paabot ko diha ninyo nga nakapangandam na kamo niya dayon atong dawaton sa atong kasadya o kalipay ang pagselebrar nato sa Pasko karong tuiga 2025, no? Magampo ta nga moabot pa diri kanato taasan pa nga atong kinabuhi para makapadan kita sa pagserbisyo, pagalagad ngadto mismo sa katawhan sa atong ginagbay nga inunta kapangakuhan sa kinabuhi and little capacity as an individual. So kini nangandoy man kitang tanan nga maingon kita ni ana, no? Kay kalipay man siguro nato ang pag-share sa ato ang mga tanan nga mga kaalam o kay hibang kaagan ngadto sa atong isig kaingon. So dini pagsulog sa Pasko din ato malimtan ang tanan, no? Magpasalamat ta for almost or the whole year of 2025 nga mahimo nga na malampuson, mabungahon ang atong tuig o atong lauman, damhon nato nga ang tuig sa 2026 mahimo pang mas labaw nga successful, mabungahon nga tuig din ang tanan na mahimong mabulahan, no? Dili maputos sa mga kaguol o mga pag-antos atong kinabuhi. Mura sa kog Santo Papa da. Okay, dala sige sa tanan karong hapuna paybaon ta kamo ni anak kay naata sa Nuda Biritas sa program, no? O ang ato ang pag watay internet kaning wifi na to, no? Okay, wala man nawala man diri. Bitanaw na ko, wala gyud do. Siguro sa akong cellphone. Tanaw palihog. Kay masigisapot na itong cellphone. Mao gid siguro ng baratuhon na itong cellphone. Loy kay ko. Oo. May tagna. Alright, sa tanan na to nga mga tigpaminaw subli may hapon kaninyo. O gani ana, no, bukas na kini para sa ato sa Facebook, no, sa ato mga tigpaminaw nga buot magpadagat sa pangutana. Kini atong programang Nuda Biritas, no? Mudawat ni sa mga pautana gikan ninyo pinagi sa Facebook pwede o pinagi pod sa ato nga linya sa contact number 0917-704-3210. Ang scope sa ato nga programa, ang format sa ato nga programa basig maningala mo ilabi na sa bag-o pang nakasubay nakasunod din sa ato nga programa. Mudawat kita og mga pautana gikan kaninyo, mga pautana nga may kalabutan sa butang legal. Kami dinhi sa Nuda Biritas program magapaningkamot among paningkamutan nga matubag nato ang inyohang tagsa-tagsa ka mga pangutana. Magsaba kami og dili na mo kaya. Amo kamo nga paybaon nga mag-surrender kami, dili kami katubag sa inyo nga pautana. Ilabi na ko nakita nato nga wala gyud nato mahibaw sige. So sa pagkakaron mudawat ta sa inyong pautanang ipadangat diha kaninyo unya sa pikas nga linya mahimo, no? Ilabi na sa mga lagyo nga dapit 0917-704-3210. Sa atong programang Nuda Biritas aduna kitay YouTube channel. Ang atong YouTube channel mahimong mabuksan
ang ato ang Noda Veritas program diha sa YouTube. Pinaagi lamang sa pag-type nimo sunod Noda Veritas CDO. Ako balikon Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo diha, manggawas na ang tanang gipost ni GC diha mismo sa YouTube channel, magpili lang mo og unsay topic. Now, ang kinitibukang proceeding sa atong programang Noda Veritas, mao inyong mabati po diha sa YouTube. Okay? Ang atong estilo sa pagtubag sa mga pangutana, dili minugbo outline, kundi deliberative ang atong approach, narration ang atong approach, para gyud nga masabtan og maayo sa mga tag-iya sa pangutana nga inyong ipadangat. Okay? Now, sa mga kaigsunan nga mao gini among gipahinungdan sa programa nga Noda Veritas diha mismo sa mga daplin-daplin, kining atensyon lang mo kanunay once nga magpadala mo og pangutana, focus lang mo, paminawalan ninyo para masabtan ninyo ni. Importante ni diha kaninyo labi na sa mga igsuon nga wa pa gyud may bao, no? Naa sa pagka-inosente, ilabi na kung mag-iskot kita o mga palisya o mga balaod sa atong mga kadaplinan. So, focus gud mo para nga doon na kamoy makatunan. Nining usa ka oras na to nga pagpadagan sa programa. Oras nga ni nga makahibaw kita nga naatay inon ta kaalam o kahibaw kabahin sa usa ka balaod. Mura og magbaton man kita kumpensa sa atong kagalingon. Mao gina ang akong namatikdan ngadto sa uban nga mahibalo na og masayod, murag konfiyansa na gikay sila nga makikatubang, makihistorya-istorya ngano man kay tungod naa siya nahibaw-an kabahin sa atong pamalaod sa pagkakaron. So ayaw kana ninyo og iduha-duha pa, no? Ang akong advice na ko diha ninyo nga kinahanglan ipadala na ang inyong mga pangutana. Dito maglangan, kajod ha, ato sang pangitaon na to, katong ako ang, kajod, pangitaon ako pagbalik ang ato ang, kuan kining Facebook sa atong programa, dera. Alright, be, kajod lang ha. Okay, unang pangutana, gikan sa ato mga suking tigpaminaw, jod lang ha. Dirita sa mga walk-in, no? O bukas kini atong linya karon sa 0917-704-3210. Kunya dayon ang ato apod sa Facebook bukas pod nining mga panahon. Sir Frank, unsa di ay ang kalainan sa real property tax o kanang imong gakahisgutan nga estate tax? Ako subliyon ang pautana para paghatag og katinawan sa ato mga tigpaminaw. Sir Frank, unsa di ay ang kalainan sa real property tax o kanang imong gakahisgutan nga estate tax? Alright. Naibaw ko nga murag nabungog na mo nining atong paglakbit kabahin sa mga nagkalalaing klase sa mga tax or taxes, no? Usa sa makabungog nga masubli-subli natong istorya dinhi sa atong programa mao kini may tungod sa property tax or real property tax. Unya naapoy madunggan ninyo nga estate tax. As a matter of fact, usa ni sa gipangutan na pod dinhi sa atong pagpadagan sa atong programa. Alright. Ato ning tinagsaon kining real property tax. Usa kini kabalaod nga giprovide gyud diha sa Local Government Code nato 1991. Local Government Code of 1991 nga nagabuot kabahin sa kahinudanon sa real property tax. Nganong mahinungdanon man ang real property tax? Kay ang real property tax para sa tanang mga LGU nga mo'y gitugyanan sa pagpatuman niini. Ako balikon, para sa mga LGU nga may gitugyanan sa pagpatuman ini, mao kini ang sukaranan nga mahimong mabuhi ang usa ka local government unit. Tungod kay buhis kini nga resulta sa inyong pagpanagaya sa luna sa yuta. Luna sa yuta. Okay? Real property.
Ang ato ang mga real property, sigon sa balaod nato sa local government code, kung gini stricto, meaning mandatory, no? Obligasyon gyud gini. Kay kung dili bali-bali ang mga local government unit na ini, mutikalbong ang LGU. Mapurdoy, dili siguro mapurdoy pero maglisod sila. Mao na nga diha sa pagpanguliktang buhis sa real property tax na agyoy period sa pagpangulikta para masiguro nato nga ang usa ka LGU na agyoy kinitaan. Alright. Specifically, buhis kini sa imong pagpanagiya sa luna sa yuta. Na sa ato pa, kung wa kay luna sa yuta, wa kay obligasyon sa pagbayad og real property tax. Kay para malani sa mga nanag-iya sa yuta. Sulod sa usa ka LGU. Mamagani nga diha mismo sa real property tax para gyud magkapugos ka og bayad kay mahinudanon kini pag-operate sa usa ka LGU katong dili maka-update sa pagbayad sa real property tax. Aduna sila tulubagon sa gobyerno. Mapugos o pugson sila sa gobyerno sa pagpabayad sa mao nga property tax. Sa unsa nga pagi, kung panalitan sa makadaghan gipaninglan na kamo og buhis sa real property tax. Iba ni ha, buhis kini resulta sa imong pagpanag-iya sa yuta, real property tax. Kung mabot ang panahon, di ka makabayad. Makadaghan gipaninglan ka sa local government, sa tresurero nga bayre na ang mao nga property tax og dili. Mapugos ka tungod kay mahimo nga i-public auction, i-auction sale ang imuhang yuta ug ang halin kuhaan ka na sa imong utang sa pagbayad og buhis property tax ngadto mismo sa LGU. So ingon na nakamayinungdan, no? Di ka makaingon nga ayaw sa karon di sa ko magbayad kay kining dagha kay kong obligasyon. Oo, napay sakyanan na kong giutang wa pa ko makabayad kabalaka ko embargohon na kalabad akong ulo. Ayon na lugar. Bahala ka na. So that is the importance and that is the meaning of the real property tax. Now, what is the difference between estate tax o real property tax? Sumala sa pangutana dinhi nga ato nga gibasa. Ang estate tax can only be collected by the government kung naay pag-transmit, pagpasunod sa mga propiedad gikan mismo sa nanag-iya mga ginikanan ngadto sa mga anak. So, kanang proseso sa palitan karon, ang pautanan nini mao nga unsa magyud ni sa lakton nga pagasulti. Mao na ang buhis nga atong ibayad sa gobyerno oras nga ang luna sa yuta or kabilin nga gipanagiya sa atong ginikanan gitransmit na ngadto mismo sa mga anak. Without further reminder on the part of the government, automatic kani kay ang pag-transmit niini nga diin maobligar ang mga manununod niini is upon the death. Diha gid mismo sa yugto sa kamatayon sa inyong ginikanan nga naay mga kabilin. Pagkamatay nila niini, automatic nga matransmit ang propiedad ngadto mismo sa mga anak. Alright. Pag-transmit na ngadto mismo sa mga anak ang maong propiedad pagpanagiya, ang gobyerno naa na dayon. Nagamando na dayon nga magbayad ka og estate tax. Sa ato pa klaro kayo nga, there can be no estate taxes
if there is no property given or transmitted from the parents themselves, diri paingon sa mga anak. Bumutuho lang panahon nga na ay mamatay. Muna gitawag nga estate tax. Muna nga diha mismo sa extrajudicial settlement of estate. No? For partition. Oras nga makompleto, oras nga naay buhaton nato nga extrajudicial settlement of estate. Makadungog ka na gani niini, it follows nga kining extrajudicial settlement of estate ato ning mga sinunod nga kabiling gikan sa ato mga kinikanan. Paghuman ninyo og bahin-bahin pagpartition sa mga luna sa yuta, gi-extrajudicial ninyo. Ambot ipasabot sa extrajudicial, gawa sa korte. Extrajudicial. Because there is what we call judicial. Kuha ninyo. Alright. And so, kung doon na extrajudicial settlement, magbayad ka man. Ang usan na nga pagpa-compute na dayo na nimo dito sa BIR, makita dito sa BIR, ang inyong tagsa-tagsa ka mga bayronon. Buhis. Maingon din ang BIR, ang inyong bayronon sa estate tax, mauni, 50,000 ka pesos. Example na. Ngano nakasulti man ang BIR nga inyong bayronon sa estate tax 50,000. Tungod kay nabasa dito sa extrajudicial settlement kamong mga anak mao'y mga manununod mo'y nabinlan sa bandi sa mga ginikanan. So therefore, makulikta ang estate tax kung naay mga manununod sa kabilin or bandi gikan sa ginikanan. Dili na siya tawgon og donor's tax. Dili po na siya angay tawgon nga capital gains tax. So mao na ang kalahian sa estate tax o diri mismo sa property tax. I hope nakuha nimo. Nasabtan ninyo na og maayo. Ang sagad na ko mahisgutan din ang estate tax. Ilabi na kung mag-isguta og extrajudicial settlement. Ang taladsa na ko mahisgutan, depende sa mga pautana kay siguro huna nila na inanguligtag buhi sa City Hall o ang dihagod itawag may nga bayad ni sa buhi sa yuta. In English term, real property tax. Muna inyo pautana and that answers the question. So nakuha na ninyo diferensya ha. Daghan taog mga klase sa tax. Na documentary stamp tax. Pero kini nga klase nga tax, ang effect nimo, ang estate tax kung magbayad ka, ang imong gibayad nga buhi sa estate tax will go to the national coffers. Pengon sa panudlanan sa national. Ang imong ibayad nga buhis dire sa real property tax, pengon sa lokal. Meaning kung niya ka magpuyo sa Cagayan de Oro, you have your own property here, and then you have to pay real property tax. Ang City Hall, mao'y magdawat sa imong bayad. Dili ang BIR. Dili. Diferensya. Diferensya ni. Earlier, nag-ingon ko nga, ang mag-enforce na ini ang LGU. And this is the mandate of our local government code. The only way to generate income of the LGUs, one of the sources sa common nga mga buluhisan, mao ang real estate tax. No. Real property tax. Unya dayon, pingon sa lokal ang pundo, atong timan ana, pingon sa lokal nga pundo. Ang estate tax, national. Dili na pwede pag-abot sa national, sa tigumon ka na dito sa taas sa national treasury. No? Mabahin-bahin lang ka na in accordance with the budget.
Ang magbuot na dayon nini ang DBM. DBM. Kini sa estate tax. What about the NTA, National Tax Allotment? Anong tax allotment, NTA, nga bahinan ang LGU? Mauni sila ang buhis nga naay gamay nga kibing ang national government. Katong mga baronon na to sa buhis nga national, naay gamay nga certain percentage nga mabahin sa LGU ug ang gidak-on sa bahin sa LGU gikan sa national government magagad sa population, magagad sa ilaha nga income so sa magbahin. Panalitan Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro sobra sa bilyon kung wa kumasiyop ang income. Kinigikan sa national na paggoberno. Na-generate kini sa mga pitsi-pitsi na itong buhis nga gipadala. Number one example, estate tax, capital gains tax. Kana sila. Gabahin nanta. Ad valorem tax. Excise tax. Documentary tax. Documentary stamp tax. Klase-klase ba ning mga buhis? Laway na lang awa buhisi karon. Ingon na natak istrikto nga itong pamalaod din sa nasod sa Pilipinas. Niya din kawaton. Grabe. Di ba? Okay lang mamahin sila. Di rin ba mamahin? Sila-sila rin yun. Loi kay ta. Okay, Oliver Ampong Nalwal, Noda Berita, Sir Frank, na abay madawat 13-month pay ang mga job orders sa gobyerno, incentives ra or bonus. Matawag na to nga, og na magaling, depende kung maka-afford ang LGU. Makatag sort of incentives. Walay bonus. Walay 13-month pay. Ang justification sa Civil Service Commission, ang job order, walay employer-employee relationship. Kung itandi sa mga empleyado karon na regular diha mismo sa nagkalalayng opisina sa gobyerno. Nabintaan ni sila. Pero more or less, bisan upas mo ang sweldo, ilabi na din sa City Hill sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kaabot biya. Lapas lang mga 3 months. Muna nga, mukaon na lang kitag plastic nga bugas na ini. Kay wa matay kapalit. Og tinuod nga bugas. Baduy, kini bang bugas nga fake bitaw, kuyawan kay kunin iba. Oo. Kaya na ako na plastic nga, gigaling bitaw, gigaling. Kunya mo luga, mura na og bugas. Kana bitang usa ka lugas-lugar nga grain lugar on sabay ni nga basta kay sa kalugas. Murag usa ka lusot nga humay among gawas. Moro pog hitsura. Grabe gini mga fake oy. Dili ang ilang technology ngilngig. Hangyo ko sa China namin ang magaling China karon kaning buhat ra ko kwarta kanang mamaog yun gi-produce sa Central Bank ay wala ko'y kwarta. Buhat yun. Grabe. Kaya ko nga makaya na ninyo. Kaya nga ninyo ng uban. So pamanang kuan da idea. Ay kung igna nga dili na kaya. Okay. Sige. Sunod ka pa na atong tagad o pagtagad karmapuna dinhi atong timanan ang number 1 kabahin sa real property tax. Sir Frank, ikaduha ni pangutana atong hatagan og pagtagad. Sir Frank, kana pod nga tax declaration o tax na sab. Oo. Sir Frank, kana pod nga tax declaration dili ba kana certificate? Dili ba kana certificate pod ang tawag ni ana og unsa gyud di ay kana ka importante ug unsa gyud ay kana ka importante ngano man gayod ang mga local government maglusad man jud og kampanya ang tinuod bag-o pa ko nakalukat sa munisipyo sa tax declaration. Alright. Sakto ka.
Kining tax declaration og imong komplituhon ni og basa na inadugang nga word na tax declaration certificate. Oo. Kana siya, sir, kamatuoran nga you are in the possession of the property, but not necessarily as an owner. Oo. Kumudagan ka ni mga issue kabayan sa tax declaration. Ang uban, misnomer sa ilaha kay pag-ibaw nila nga tax declaration, sila mapagarabuhon, mag-ihaw pagbaka. Malipay naman sila nga naay tax declaration sa luna nga ilang ipuyan. Kailang pagtuo titulo na siyuta, dili pa kada siya titulo. Ato ni klaruhon. Dili pa kana siya titulo. Okay? May siguro nga inyo ka ng sabton og maayo. Lahi kini siya sa titulo sa yuta. Ang tax declaration, daghang mga requisites. Aya pa ka mo maka-titulo. Unsaon man nato nga maka-tax declaration ta? Primero, you are in the possession of a certain portion of the property. Mo may dilo requires nga, you can only be given a tax declaration when you are in the possession. Nabigtua ka sa Sikihor Gapuyo, unya maglukat kag tax declaration din sa Cagayan de Oro. Is that acceptable? Natural, dili. Ay ang requirement in possession. Tax declaration. Before magkuha ka og tax declaration diha sa munisipyo or sa syudad, sa City Treasurer's Office, makalilisa nga mga requirements. Ang number one na mag-execute ka affidavit nga ikaw ang puyo diha. Nya maghangyo ka sa mga silingan diha, magpatabang ka sa mga silingan na ipa-execute po sila affidavit nga nakailan nimo. Nya dugay na ka or naa ka nagpuyo na ng dapita. And that is aside from another certificate to be issued by the barangay or punong barangay or barangay kapitan, etc., etc. Daghang kayo pa ang mga requisitos niya na aya ka pa makahupot na ng maong nga tax declaration. Kajot lang, balikan akong paunta na ha. Sir Frank, kana po nga tax declaration, dili ba kana certificate? Certificate ni siya, oo. Certificate po, ang tawag di ana, ug unsag gyud di ay kana ka importante. Amo na ni, ngano man gyud ang mga local government maglusad man jud amo ning laing nga pangutana o kampanya. Ang tumog og tuyo ni sir, ma'am, para sad mabuhi ang local government. Nagbinsyon ko kaganina, di ba, about sa real property tax. Dili ni man naglayo nga sitwasyon. Dili ni man naglayo because you can probably tell us nga ako ni nga property. Di ba? So pag ingon nga imo ng property, it follows gahatag ka gabayad ka buhis, di ba? Sa ako nga diskusyon kaganina. Further, maklaro po nga kung ikay gabayad og buhis, you have already a tax declaration. Nagkunik-kunik lang ni. Siya rin yun ni sabtang. Kanang uban diha, wa magbali-bali sa tax declaration. Siguro for ignorance of the law. Nag-ingon na ba ko na ito, miaging Lunes man siguro to nga, ignorance of the law excuses no one. Ignorancially is no excuse. So pasensya ka, bayad ka gyud. Naay manawag nimo ayo, nana ba? Oo. Ayun sa man. Taga-kuan ko sir, taga City Hall. Unsa man. Kining niami kay na may nag-improve naman ang imuhang kuan kinanglan nga ma-update ang atong tax declaration din
kay para pod ma-adjust ang bayronon nato sa buhis. Nana man na. Oh. Ang tax declaration does not only pertain to a real property, including improvements and pagpananom kini mga tanom-tanom kay palitan karon. Diya mismo sa imong luna siyuta na kay 100 trees punuan mismo sa mangga. Oy, dako ang assessment na. So, ang kayod nga anaan aron mataas ang assessment ang imong pagbayad sa buhis. Balay panalitan kanadto permiron yung kita sa 20 sa tuigaron 2025 minus 3. Sa 2022, i-assess mo. Pagtanaw, uy, payag man. Ay mo, bayron nun, 20 pesos lang. Pero nalabyan ka sa empleyado nga marites nga in charge. Or kauban ba ka sa opisina nakasugilon, halaka, katubitang balay nga atong gatuan sa una, nga payag, karon mansyon na. Oh, mingon dayon ng hipi. Tinud ka? Uy, balikan na to. Kung sa tuyo, para mo taas ang bayronon nimo sa buhis. Mao kana siya ang tuyo. That is why the law says, according to the local government code, nga ang ato ang pag-evaluate, pag-reassess sa mga propiedad nato diha mismo sa kadaplinan should be conducted every 3 years. Kay mahimo man nga within a period of 3 years, nasunog imong balay. So pagbalik dito, siya ay kaluoy, zero na dayon imong bayron, di ba? Pero nakabawi sila sa lain, kay nahimong mansyon naman dito sa lain silingan. Nakabawi gapon sila. Walay lugay ang LGU. Ingon lang niya na. Kini bang ingon ni nga structure sa panggoberno part. Labi na ko maglakbit kita sa buhis-buhis. Puro ba og istorya lang ni pod sa kinabuhis tao. Diba? Imo po nang ma-relate. Kay lain nga pangtana atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Sir Frank, pasaylo ako. Puro manig kanta. Doon lang ha. Sir Frank, pasaylo ako nga magsubli kining pangutana. Gusto ko lang maklaro ang tanan. May katungod ba akong asawa sa pagpanag-iya sa kabilin sa ako ang ginikanan? Okay, sabnida. Adyo lang ha. Sir Frank, pasaylo ako nga masubli kining pangutana. Gusto ko lang maklaro ang tanan. May katungod ba akong asawa sa pagpanag-iya sa kabilin sa ako ang ginikanan? Okay. Atong ayuhon ni kay daghan ang naglibog biya nini. Daghan ang naglibog nini. This is all about property relationship of the husband and wife. Kapan, issue kini sa matawag na to nga kuan kining kabilin sa ginikanan. May katungod ba kuno iya asawa sa panag-iya? Natural dili. Niya ang magkakitabo. Ubo sa ato ang Family Code of the Philippines, August 3 of 1988. Kunya, labi na kon wala mo inunta prenuptial agreement. Kunya, wala mamoy prenuptial. So, absolute community of property ang inyong property relationship or conjugal property. Diba? Okay. Diya mismo sa bag-o nga balaod na to karon. Kung magiskot kitag kabilin, no? In a form of gratuity title or gratuity or inheritance, nagingon ang balaod nga
kung unsay nadawat nimo gikan sa inyong ginikanan, no? Gratuity or generosity nga paghatag or kabilin nga gihatag, imo ra na. Wala labot ang asawa. Sabtan ninyo, meaning exclusive. Mao po na ang magkakitabo kung ang asawa gabinlan. Ang manawa po'y labot. Ingon-ragod niya na, balos-balos. Pero, dili kini sa perpetual nga mahikawan ang usa ka compulsory heir nga makasunod. Naapay, maabot ang panahon nga bisan tuod og exclusive kini nga butang or property. Maabot ang panahon nga pwede ka maka-enjoy po. When and how? Oras na mamatay siya. Tungod kay ang compulsory heir naglangkob man sa spouse. Ang spouse mo ay makasunod. Di ba? O tinod. Originally, it is considered an exclusive property. Oras nga i-dispose, ibaligya ka na sa nanag-iya na nang maong exclusive. The other spouse cannot demand for its consent. Kay exclusive man. And vice versa. Mausa ba ng buhaton sa usa ka spouse kung maabot ang panahon para niya. Labi karon, tungod kay compulsory heir man ang spouse. Oras ka mamatay si bana, panahon na bisan og exclusive, siya ang mahimong manununod niya. Wa pa nilabot sa conjugal, ha? Wa pa ilabot. So, unsay magkakaitabo ni ma-imagine na to na isa. Ma-imagine na to nga murag minghoy bitaw ang bana o asawa nga kaluoy nako, no? Exclusive, ha? Ako yung taon wala bisan na lang putot sa lubi, wagi ako. Pero nibot ang panahon pagkamatay sa imong other spouse, ikaw na dayo mag-enjoy. Sumadi ay o, ibog-ibog ka lang samtang pabuhi ka. Mabuhi po to, di ay dili ikaw. Kaya na mabuhi ka, kaya para ikaw may makasunod. Kana na bang issue sa bahandi? Mura ba na sa'y galalisan? Mag-away ang mga membros pamilya, gumikan anak. Unang tinuod. Ang ato ang contact number there is sa PICA 0917-704-3210. Ako balik ko na 0917-704-3210. Alright. Diri sa Facebook, okay lang yapon, bukas kining ato nga Facebook. Di pangutan nagikan sa PICAS. Kulbaan ko sa iyang pangutanan ni pasen og tax declaration na sabi. Sir Frank, ang akong igsuon nga babae na minyo kasal sila sa iyang bana. Ato pa, okay, valid, no? 2 years after, nagbulag sila kay palahubog kayo ang bana nga wala sila'y anak. Wala sila'y anak, gabuwag pagid sila, no? Nilakaw ang bana, niuli sa Cebu, ug adunay lain nga kalibin. Ug dito na laing kalibin dito, ug wala na muuli sa ilang balay sa akong sister. After 11 years, namatay na akong sister, ug nibalik ang iyang bana. Hoy! Kay mag-claim sa SSS sa akong magulang nga patay na. Kay siya man ang beneficiary, for example. Pero wala makagasto iyang bana kay niuli raman after 1 year. Niuli raman after 1 year namatay akong sister. O kamira ang nigasto sa lubong. Kini kasagaran, common kay kini nga isyu.
Gani wala na mo maklaim ang burial claim kay iyang perma pangitaon sa SSS. Mo ni. Dili ba namo siya dili ba namo siya ma-charge sa abandon aron dili niya ma-process ang SSS death claim sa SSS? Munay based para nako the best remedy. With that period of 11 years, walay communication between that period. Enyo lang nibawan to sa Cebu. O niya nag-live-in pa yun, wag kay batasan. And that is the best remedy para kanako. Na karon, ini kong pag-file o kaso nga abandonment. That is one of the grounds for legal separation gani. No? Ang ako lang kabalak-an ni mao nga kuan the real party in interest ang issue nini. Meaning, ang mo-charge nini og abandonment, no? Mao ang wife unta. Pero namatay naman ang wife. Because, diha sa korte, ang hingtungdan gayud mo'y mo argibiyar. Ang tawag na sa rules of court, real party in interest. The real party in interest in this particular issue concerning abandonment is the wife. Wa na siya. Namatay naman siya. Namatay na siya. So, unsa kay paagi nini? Now, ang akong isuggest, kung ambot og unsa ba niya, mabasa man siguro nga unsa ni siya, tarong ba, buutan ba ni nga tao, may mahilig chicks, unsa ba diha, etc. etc. Sabuta ko no, ug insakto. Nga magtunga, ang katunga para sa namatay, reimbursement sa burial expenses. Ang katunga, iya. Dito mo magbinayaray sa SSS kung mahimo. Ang iwa kuno ang SSS. Now, that is first step. Second, ang ikaduha nga ako isugyot diha ninyo, for the moment, you talk to the representative of the office of the SSS, the other remedies. Unsay mahimo. Kanya, magpalaban kang abogado, objecting of the possibility that the husband will be the ultimate beneficiary of the death benefits supposedly sa asawa niya. Siya magyod ang logical. Kasado ba sila? No? Kung kasado siya magyod. Diyan yung kanto, mura o oposisyon kanto nga suwat. Gikan sa imong hangion nga abogado. Address to the SSS. Questionon. I-protest ninyo daan. Unhi. Di man gina niya makuha kay naa may pending nga protest, no? Diha na dayon mag-settle kita. Nanang bahay na. Kana lang ang akong isukyot. Because normal, you have to claim the burial or death benefits. I think 40,000 sa pagkakaroon. Dako-dako na i-reimburse ka na sa gastos sa kamatayon. Na kung kini dili kulungo nga bana, may pagkakulungo kung tanaw nini. Magkasabot ra siya. Palihog lang ko no. Basta kay i-oppose yun na ninyo. Unless mag-commit siya and then ang kwarta tipakundaan sa opisina sa SSS. Of course, with his consent. With his consent. Mara na atong bugtong remedy niya na. Kaya ikaw magyud unta ang mga maisip na to nga tagtungod.
Pero claim ni sa burial benefits, natural ang spouse din mo ay kining unsa ni kuri follow up. Salamat Sir Frank, satisfied ko sa imong answer. Okay, sige, salamat sab. Kajut lang ha. Sige. Thank you sab sa imong gipadala nga pangutana dinhi. Malisod. Kana bitong murag harvest lang siya. Ingon siya, "Hay, grasya namatay ra gyud ako usawa bay." Unya, ug namatay murag happy lagi. Dili kay magkuha ko sa burial benefits. Dako kana pare, 40,000 pare wa ka kuyapi. Kalgon ka pa unta. Di ba? Okay, niilay pangutana tanaon na to, banaon na to, no? Kining sakto na ba itong kuan ako number 3 nga question, ako na ba itong gitubag sa sakto? Murag okay to, no? Direta, kanang mga kaming mga igsuon na naay okay o batasan o naapod bintahoso, dili mi magakasinabot sa pagbahin sa sinunod nga propiedad, mag-ilog og unsay gusto nga pwesto. Panalitan, ang usa ka igsuon iyang gusto kadtong daghang punuan sa lansones ug nangka daghang lubi. Unsay imong ikasulti, Sir Frank? Ang ako ikasulti, well and good. Bito ko medyo only, bisag mag-uuli noon mo na ba? Abi ninyo, naatay mga alternative nini kay magbinahinay, ang presumption na nato nini namatay na si Papa ug Mama. No? Tuan na sila sa laing kinabuhi. So, bahinon lugar ang inyong mga propiedad. Ang first option nini sa balaod, extrajudicial partition of estate. Nga sa ato pa, atong tipak-tipakon ang luna sa yuta by subdivision of lots. Ang private surveyor maunay maga sukod-sukod sa luna sa yuta. And that is what we call extrajudicial settlement or extrajudicial settlement of estate with partition. Ang problema kay angkon-angkon na yun. Gubot ni labi na og naay gaupos. Bintahoso man, gusto mo siya ng dagang lansones. Ay, speaking of lansones, kining wag yung ko katilaw tinuod. Isa ko salang kabuok. Karon tuig ka. May rasap kay aslo man kuno matod pa ni Brad Rome, diang dapitas kinugitan. Aslo man kuno, may rasap. So, nakabita siya lansones, napay nangka, niya napay lubi. Siguro, barren portion na and the rest of the property to be subdivided. Tuwa siya siguro sa area nga nindot. Sapitan nini kay na may lubi. Kabaw ka, mahal kay lubi. So, pagkakaroon. Unsay linugdangan nini? There will be no extrajudicial settlement of estate. Kini untang extrajudicial settlement of estate, mo'y pinakanindot nga remedy sa pagbinahinay sa property. Mugasto lang. Nalay gasto niya ini. Angay manggod kay ang tisador, ang surveyor, mao na may magasukod-sukod of equal size. Ang problema angkon-angkon, all right, unsay resulta? What is the second remedy for this? Madugo. Nga naman, malisod. Lalis. Magginuntanay, mga igsuon. Kanya makaantos ba mo? Sa dugay nga panahon, aya pa ni marisolba. Nga naman, judicial settlement of estate ang magkakitabo. So we have first the extrajudicial settlement of estate.
with partition. Okay. Wala sa korte, extrajudicial. Di ba? Alright. Judicial settlement. Ang ato lang ni Tewson siguro, no? Sa kuan kining Wednesday. Sa Wednesday, Friday. Kaya Wednesday makaron. Wala gyud mamunga karon ang lansuni sa Oo, gariak. Si Brad Romy galini. Siya wagid mamunga karon ang lansuni sa kinugitan. Mo lagi. Tiwason tani, no? Ang atong isgutan ang judicial settlement of estate with partition. Ha? Karog Biyernes pohon sa atong pagpadagat sa programa nga Noda Veritas. Sige, salamat na lang. And then, i-remind ko lang, in kasog doon na mo yung mga pending nga mga pautan na, paibaw lang po ko, no? Kay aro ipadala ninyo na dire, atong basahon din sa atong pagpadagan sa atong programang Noda Veritas. Subli, wala tayo oras pa, wala tayo panahon din sa atong pagpadagan sa atong tulumanon, ato lang agahinan na itong panahon ang pagbasa sa usa kanindot kayo nga hisgutanan ang topic nga pag-isgutan ni Ma'am Girly karong gabi sa programang Kalipay nga Molahutay. Morning musunod, ang kabaghuan nga imong ginagukod sa imong kagulingon magsugod. Akong balikon, usbon ko, ang kabaghuan nga imong ginagukod sa imong kagulingon magsugod. Morning topic isgutan ni Ma'am Girly karong gabi dinhi sa radyo maingon ko radyo ultra na ba na ko digid malimot, no? Radyo Ultra or sa Gold Radio Cagayan de Oro 103.9 MHz sa programang Kalipay nga Molahutay alas 6:30. Wana tayong panurugoras dinhi sa ato nga pagpanaguban kaninyo tanan. Merry Christmas bayaha para karong atong gabi o sa ngalan ni J.C. James diri sa Picas, Calawak, uban po ni Congressman Lordan Swan sa District 1 diri sa atong syudad o Chairman sa Committee on Public Information, Majority kon Assistant Majority Leader sa House of Representatives. Kuyog po nato sila si Aga Swan sa Padayon Pilipino, silang IB Imano o AV Imano o si Aimee Moreno kamuntulo, no, nga mga oposisyon. Loy kay mo kay minority member dili ra magapaminaon ang inyong mga lantip kayo nga mga sugyot, mga huna-huna dihang dapita sa City Council. Nya na ay membro diha nga ingon biyan ay mayor ha. O sinanggol gining uban diha. Okay, wa na tingog panahon og oras subli dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. O kami mag-ingon na lang nga ang kahimtang sa atong kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Daghang salamat ug maayong hapon. Hikalimti ayaw. My idea of a perfect Christmas. Kung aduna kay gahom nga mabuhat ang dautan, aduna pod kay gahom nga mabalib